Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Magandang hapon po muli sa inyong sa aming mga taga-subaybay. Ngayong hapon po, narito po muli tayo sa ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa mga kabataan. So, na-miss ko po kayo kahapon dito sa Dasma G. So, ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating programa. Pero before po tayo mag-start ay ako po muna ay babati. So, kahapon po, ang grupo po ng Logos na kung saan ang pinagtuturoan po ng aking asawa, kasama po namin si Doc Ray Pastor, Reynaldo Letran, ay nandiyan po kami sa Toro Hills, Quezon City. At nakita ko po ang mga kamag-anak ni Daddy, ang Tupas family. Kaya ay shout out po sa inyo. So magandang hapon. At namigay rin ako dyan, Sister Sha, ng ating pong mga ang calling card, ano matawag dyan, ano, dito sa ating ayon sa kasulatan na nabigyan sa akin ni Dondon. So pakisubscribe po ang ating pong mga iba't ibang mga social media platforms. So kasama na po dyan yung YouTube channel po ni Brother Raymond Cada, din na rin po ni Brother Lino at ng aking asawa po yung Back to the Truth Ministry. Type nyo lang po Fernando B. Camacho Jr. Nilalabas na po dyan ang aming programang Back to the Truth Ministry. And then binabati ko rin po si Jenny Lynn Lopera dyan po sa Sampaloc 4. So natutuwa ako, sinare mo yung ating video kanina. So God bless sa inyong family at nawa ay magkita po tayo sa susunod na Sabat. Ganoon rin po si Jennifer Albiela. Ito po yung mga bagong binyaga natin. So shout out sa iyo, Binibining Area. So sa iyong mami rin, Jennifer. So good afternoon at nawa ay makasama ko po kayo muli. So namimiss ko na po ang mga batang makukyut natin dun sa kinder, Sister Sha, no? Madalas kasi nadalaw ako doon. And then binabati ko na po si Jasper dyan sa Saudi. So good afternoon, good morning, good evening sa iyo. Si Kuya Val sa Singapore. So magandang hapon sa inyo kung nasaan man kayo naroong bansa. Ay nawa pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Binabati ko rin po ang mga kapatid ko po dyan po sa Laguna. Si Kuya Dave, kasama po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganoon po si Kuya Junel at si Kuya Rinen sa bandang Bacoor. At ngayong hapon ay si Ate Shana naman ang babati sa iba pang mga hindi ko po nabati. So, bibigay ko po ang chance sa kanya. Ayan, so muli po mga kapatid, good afternoon sa inyong lahat and ayan po sa pagbati. No? So tayo po muli, yun, na-miss ka nga namin, Sister Yes. It's really quite a blessing that we also go out sometimes, you know, in our churches. So ngayon po sa hapon ito, I may greet po ayan Sister Nanette din, no? So ayan, welcome back to the Philippines. So sana, pag-pray po natin pala ni si Mami Donoso, ayan po, nagkaroon po na accident, but then we're praying na she'll be okay, ganun po kay Brother Donoso. Yun po, binabati ko po na Ate Weng, ayan, of course, sila, Sister, ayan, Joylyn Tuyak. At maraming salamat po na sa patuloy pag-support sa atin. Mami Ezra Dalesa, yun po si Mami Ruth Tobias, Sister Lilibet din, ayan, Sir Malu, ayan, Sir Juliet, na-miss ka na namin. So, marami po mga kapatid na usually because of the, you know, weather, ayan, hindi po natin nakasama rin sa loob ng iglesia. Yun din po sa mga kabataan na kasama natin sa hapon ito, Sir Leona, si Kuya Joshua, for helping us. Ganun po kay Amber, kay Ate Kyle, na nasa kasalukuyang nagpapabunot ng maraming ngipin. Ayan, so, nawahi maging okay and safe ang yung pagpapabunot ngayon sa hapon nito. Ganyan po kay Sir Rume, ayan, Sir Jing, ayan, sister-in-law natin. So good afternoon po sa inyo lahat at nawa ay kayo po sa hapon nito ay pati sumubaybay sa amin, ayan, upang tayo po ay sama-sama muli mag-aral na ating pong topic, di ba, Sister? Okay, so thank you, Sister Sha. So ang topic po natin ngayong hapon ay insignia of nobility, na kung saan makikita po natin ito sa sulat po ni Ellen White na Messages to Young People chapter 78. Ngunit pa bago po tayo magpatuloy sa ating discussion ay pagkakaluban po tayo ng pangunahing panalangin po ni Sister Sha.
Na tayo po lahat ay manalangin. O dakila namin Ama sa langit, nagpapasalamat kami muli sa hapong ito, sa ipong banal na patnubay, paggabay sa amin, sa kabila Ama ng masungit na panahon, sa mga masamang mga pakiramdam, kami Ama niyo pong pagsama-sama upang muli mag-aral at mapag-share Ama na niyo pong mga pagsamahan kami Ama sa karunungan. Kundi po sa may kinig sa hapong ito ay naway patuloy silang mag-share at ma-bless sa mga paalala para sa mga kabataan upang kami Ama may handa sa malaking paglilingkod at ganoon po sa paggawa sa gawain ng aming pong Panginoon Jesus sa kanyang muling pagdating. Ito po aming niling sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. So ngayon po ang topic natin ay napakaganda, ano, parang insignia of nobility. Pag naiisip ko kasi sister siya, yung salita insignia parang mga tatak, mga badge, something like that. So ngayong hapon, pag-uusapan po natin, paano po ba itong mga kabataan na ito ay magkakaroon po ng mga tatak or mga paano tayo makikilala na tayo pala ay may mga noble mind or noble body. So ngayong hapon, yan po ay paiinugin natin ngayong hapon. So para po sa pag-uumpisa, i-identify po muna natin ano ba tong salitang insignia. Sabi daw po pag plural insignia. Pero hindi insignia, pero din po with S. Okay, chinecheck ko sister siya, baka masita ako sa live ko. Okay, so sabi daw po dito ng ating best friend, ako lagi kong best friend Google at saka si Webster, ang insignia daw po ay distinguished mark or sign. So bilang mga kabataang Kristiyano, specifically mga Adventist, dapat po meron tayong mga kakaibang mga tatak, sister siya, o mga having a badge, di ba? Pagka nga police ka at may badge ka, minsan kahit meron kang violation, ay sige sir, okay na po yan. So ngayon bilang mga Adventist, dapat kakikitaan din tayo, hindi lang sa mga kabataan na tayo'y kakaiba. Tayo'y nakakitaan ng mga characters na ibang-iba sa lahat, para bang sa special, ikaw yung very special. And then, i-identify din po natin, ano ba yung salitang noble na yan or nobility? So, ito po yung nanggaling salitang noble na kung saan sabi ay having or showing fine personality. Yan, fine. Pag sabi yung pino, sister siya, hindi pala yung garapal. So, dahil ang kabataang nating Adventista, pag nasa labas, ay pino kumilos sa pananalita at sa gawa. Hindi yung pag nakita mo, parang ano ba yung nagwawala, hindi na malaman kung yung mga pananalita, minsan may mga bad words. So, ganun pala kapag mga kabataan sa iglesia, dapat pala ay may mga kapinuhan kayo sa inyong mga sarili. Or, pwede rin naman meron kayong high moral principle and ideal. So, it means, yung ating pong pamumuhay ay kasang-ayon din naman po sa standards ng ating Panginoon. So, dapat tayo ay hindi okay lang po tayo makihalubilo sa sanlibutan, pero huwag nating gayahin ang gawa ng sanlibutan. Ayan, pwede tayo magkaroon ng kaibigan ng mga hindi Adventist, why not? Tayo ay maging daan para makita nila yung ano ba to, sister siya? Light of the world. Mag-English na lang ako, okay? So ngayon po mga kabataan, ang nangyayari minsan, dahil sa pagpili nyo po ng mga maling kaibigan, minsan kayo pa po ay nadadala doon sa kadiliman. Kaya po ngayong hapon ay isa-isahin natin paano po tayo magkakaroon ng ganitong uri mga insignia para naman ma-please natin hindi po yung ating sarili, kundi yung ating Panginoon na may likha po sa atin. Okay, sister siya, baka may idadagdag ka sa aking mga nabanggit. And so before that, I would like also to greet Mommy and Daddy. No, we forgot actually. Hindi po kay Miss Geraldine Rames, one of my students. So it's really quite nowadays na parang the young people, the teenagers nowadays, yung the identity, they lost the word of identity. yung pagkakilanlan talaga nila is because of they want to be with or they want to be in the large group. So, minsan may kita pa natin yung pagiging yung pagiging noble nila, no? The word, yung insignia, sabi mo akin, it's about like a mark, should be a sign that should define us. Na hindi man natin nakita yung badge nila, alam natin na they are these people, they are the Seventh-day Adventists, they know the truth, the way they speak. So, napakarami na yung fine nilang pagkilos, pagtawa, alam mo, when they go out, you can say exactly that they are different. Diba na, kasi may mga religions naman that you know na, ay, ito sila. Yes. Example, ang haba ng mga buhok. If they don't want to have a haircut, and then parang hanggang paano yung Sister Leona, you know na mga ano sila, dating daan, or mga Rizalista. Kasi meron silang ganitong uri na pinahawakan lang na ganito silang
pananamit. Di ba, yung pagpananamit nila, alam mo, ay, bawal sa hanggang lampas tuhod, kinataga mas mahaba, and even yung mga hairstyle nila, yung kulay ng panonood, yung mga pananamit nila, it's very quite, you can know na they are different. Hindi siya yung kagaya din ng karamihan. So, dito sa atin, may talaga high moral of standard, no? When it comes to standard, when it comes to principles and practices. So, may kita natin sa ating mga kabataan kung meron ba sila nito. If they have high morals, principles, and practices, ay may kita natin yung kaibahan nila compared dun sa iba. So, kaya maganda yung topic kasi yung parang identity bilang isang mananampalataya, one of the ang mark natin, like we go to Saturday, we go to church on Sabbath, alam nila ay Sabadista to. However, there are some churches also nowadays that they also go to church on Sabbath day. So, parang dati tayo lang yan eh. And then, before, we would bring the Bible. So, alam nila pag may Bible ka, ano to, Christian to, di ba, Sir Leon, ano? It is a part of what they call na nalalaman nila, na it's gonna be their mark, they're also their sign na ito kami. But then, nowadays, it's not that easy to distinguish who is this and who is that. Hindi mo alam kung sino yung noble, sino yung may principle, sino pa, kasi they have the same mindset, sa sanlibutan. Kaya for this afternoon po, mga magulang, sa ating pong mga kabataan, we have to set this kind of high moral principle and high moral standard. Nakakaiba sa sanlibutan. Okay, thank you. So magdadagdag ako sa sinabi ni Sister Sha, kasi nga naman, Sister Sha, ang nagiging problema ng kabataan, yung identity crisis. Kasi parang ganito may mga kabataan kasi during teenage life, hindi nila ma-identify kung ano ba ako, sino ba ako, ano bang gusto ko. So minsan, pagka nakahanap sila ng mga friends na tingin nila they belong, at nakikita nilang nakaka-please sa mata ng iba, nagagaya nila yung mga gawin ng tagalabas. Kaya naman po, ang mga magulang na nakikinig po ngayon or aming taga-subaybay, kayo po ang dapat gagabay sa inyong mga anak. Katulad nga po nabanggit ni Sister Sha, nung panahon noon, kapag may mga naglalakad na Sister Sha na may awit sa pagsambay, natatang yung manipis na awit sa pagsamba, saka Bible, sasabihin ng mga tao, uy, Sabado na pala. Kasi yung mga Sabadista ay nagsisimba. Okay? Pero ngayon, dahil digital age na tayo, Sister Sha, parang nabawasan na yung insignia na yung pagdadala natin ng Bible at ng church hymnal. Kasi nga digital na. At the same time, makikita nila ay pag-Adventist, nakapaldang mahaba, hindi maikli ang suot, tapos ay maayos manamit. Pati sa mga buhok, actually, minsan sabi ko sa asawa ko, gusto ko magpagupit ng maikli mo. Sabi niya, ano ka ba? Dapat talaga below your shoulders kasi babae ka. Ay, sabi ko, iba itong panahon ni Kristo, yung buhok naman ng mga lalaki, mahaba. Iba yung panahon noon, may standard sila. Siyempre, nagbabago, dapat tayo sumunod kung ano yung standard natin. Sabi ko, okay. So, dapat po, kung tayo ay nalilito o naliligaw, pwede po tayo magtanong-tanong. So, yung mga magulang naman, na confused din, tayo mag-aral-aral, magtanong tayo sa ating mga elders, sa mga layman, at basa-basa din po tayo ng meron tayo sa online yung BIR po natin, yung belief po natin, dun po nakasulat at lagi pong ina-update yun ng General Conference. Andun po yung mga sagot sa inyong mga katanungan. Actually, meron sa aking ka-sister natin na nagtanong na gusto kong bumili ng Spirit of Prophecies kasi parang nakita niya na maganda. Sabi ko, medyo mahal yan sis, pero alam mo ba, yung ating maaklat po ay downloadable. Kaya tuntua ako kaya Sister Sha, yung lahat ng libro natin, pag inopen nyo po yan sa Google, pwede nyo po yung mabasa. Hindi tayo madamot. Tami sa pagklinik mo, sign up, di ba? Buy now. Yan. Tayo po ay malayang nakakabasa at maganda pong interpretation po doon ni Ellen White sa mga prophecies po na. Kaya ako nagtataka bakit may mga kapatid na marami pa ring tanong. Actually, finifeed na po sa atin yan ng social media kung ano yung mga dapat nating mabasa at open yan, libre. I-download nyo, isa-isahin ninyo. Itong ating meron din to yung Messages to Young People. Pag wala akong libro, binabasa ko po yan. I-type nyo lang po Ellen G. White, Messages to Young People. So, hindi na po kayo maliligaw. And then at the same time, tama rin sinabi ni Sister Sha, may mga dedicated kasi na ako, may kako-teacher ako, Sister Sha, sobrang haba ng buhok niya. Dedication niya daw kasi na hindi siya magpagupit. Ayun daw ay para sa Panginoon. Yan, mga ganyan. Tayo mga Adventist, ano ba ang i-dedicate natin sa ating Panginoon?
Sana naman yung ating time, Sister siya, yung buong maghapon nating pagsamba at yung pag-follow naman sa standards ng ating Panginoon ay napakahalaga. That's true. Okay? So, ito nga po, sinabi rin po ang noble po, dapat tayo isang model of pattern. Pag sinabi yung pattern, hindi tayo pabago-bago, no? Hindi tayo inconsistent. Parang, ay, yung alam niyo po ba yung aandap-andap si Simba? Ay, maulan kahapon, bagyo, Sister siya. That's true. Actually, umating kami doon sa Quezon City. Akala namin hindi natuloy yung fellowship kasi nung dumating kami 7:30, walang katao-tao. Sabi ko, baka nabago yung venue. Hindi dyan yan. Tapos nagulat kami, 8:30, doon palang nagdatingan ng mga chairs. Sabi ko, kakaiba po pala sa Manila. Sa Manila at sa QC, hindi po sila sanay na gabi pa lang naka-prepare na po yung kanilang dadausan. So umaga po, doon po sila pandalas ng pag-prepare. Kaya akala nga namin, uuwi na kami, Sister siya. At early at 7:30, nandoon na kami. O sabi nga ng speaker, iniinawa ko po kasi po maulan. Pero china-challenge ko po kayo mga kapatid, sa susunod po kayo yung district fellowship at hindi maulan. Late pa rin kaya kayo. Ganyan. Anyway, so kailangan po kakitaan po tayo ng mga tatak na kung saan ito naman ay magsisilbing liwanag sa iba. Sa pananamit, sa pananalita, at lalong-lalo na po yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Kasi minsan, pag sa church tayo, ang galing natin manalita, pag nakalabas, naapakan ka lang konti sa jeep. Ano ba? Ang sungit na natin, yung parang, ay, teka lang, balik tayo sa ating prinsipyo, sa standard ng ating Panginoon. So, punta po tayo sa question number 2. So, ito po, may mga great, mga models po sa ating Biblia na kung saan mga kabataan din naman na nagtagumpay sa kabila ng kanilang, let's say, sabi nilang kabataan daw, Sister siya, ay mapusok. Diba? At saka, sila, very curious, gusto nilang malaman ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Pero may mga kabataan din po tayo sa Biblia na nagumpay sa mga ganitong uri ng tukso. Ito po yung ating favorite, si Daniel, kasama po si Hananiah, si Mishael, at si Azariah, okay? So, paano nga ba nila, Sister siya, na-maintain yung pagkakaroon po nila abstemious habits or yung pagkakaroon ng pagtitimpi? Yan, pagkasabi kasing abstinence, pwedeng temperance, pwede naman talagang pagtigil. So ngayon, bilang kabataan, paano nyo mapipigilan na kayo'y na-invite na inyong mga kaibigan, sunset na. Paano kayo magpapaalam? Parang nagsisimula pa lang, uwi ka na kagad, mga ganyan. Paano tayo magsisay no? Paano natin ititrain yung ating sarili sa kabila ng mga tukso? At paano naman ang mga kabataan na ito ay nanagumpay, Sister siya? Ayan, so that's a very beautiful story. And it's one also my favorite Sister actually. So you can see that these young people, these 3 young men actually, you could exactly say them, they had really a good foundation when they were young at home. So kasi yung salita natin, yung noble natin, yung pagpili, pagkaroon ng principle, it starts talaga sa mga tahanan. If our kids are not trained, diba, to choose between right and wrong, and they cannot identify, na we forget to tell them na ito siya dapat, kasi they learn it parang diba pag bata tayo, they would really teach us na how to sit properly, not to talk back. Kapag may nagsasalita ng dalawa sa you have to say, excuse me, you just cannot push someone, no? And then you just cannot make noise. Even in the church before, talagang we try to sit calmly and quietly beside of our parents. Wala namang kurot, Sister, but then isang tingin lang sa amin, ni Ka Eri sa church na isa naming diacono, isang deacons, napaka-salute po, buhay pa naman si Kuya Eli Oo. Ilang taon na siya? 100? Sobra po niyang strict. And not because of strict, because he hates children, but then because he wants the children to behave inside the church. So yung mga bata rito talagang sobrang tahimik kasi makita lang si Kuya Eli, walang batang paggala-gala at wala ring batang sumisigaw sa church. Kasi pag nakita na si Kuya Eli, mabi ng mga nanay, lagot ka dyan na si Kuya Eli. Ngayon, may pulis. Katulad naman pulis, ipapahuli kita sa pulis. So the parents also lie to the children. But then, yung pagkakaroon kasi ng stable attitude, yung habit and character sa mga kabataan natin, it should be trained talaga sa tahanan. Kailangan sa bahay pa lang natin natitrain sila. That's why I believe Daniel and his friends talaga, when they were captured, talagang nasa kanila na yung salitang stability, yung pagkakaroon talaga ng matibay na paninindigan when it comes to their faith. And that's amazing kasi sa murang edad nila, they established yung pagiging faithful, no? Siguro ngayon yung mga kabataan
kabataan natin, magutom lang, tanggalin na lang yung ham sa taas ng pizza. Sayang yung pizza, di ba? But then, even the three of them, di ba, they requested at ang sarap ng pagkain sa harapan. Ngayon, parang buffet, di ba? Unlimited pa. Unlimited. And lafang talaga to lafang to the galore. Because they think it's really quite good, di ba? Masarap talagang tingnan. And nowadays kasi yung ating appetite is really quite different. Also na talagang naglalaway sila kahit na nanonood ka lang eh. Mukbang, yes. Di ba? So, meta natin yung temperance nila, yung abstinence of food. Even for food, ay hindi na rin po talaga nila ma-identify kung ano dapat yung kanilang kinakain. When it comes to time, like what you have mentioned, no, na parang it's about the time yung mga kabataan natin, how they can abstain of playing online games. How can they abstain at playing in the church? Kasi even now, pagkatapos ng service natin, the young children, the young people in the church, they're playing online games. May mga cellphones sila. But then the parents allow them again. So, sino may i-blame natin, di ba, sa Leon? Who will be blamed when our children in the church are playing online games and then at home, kung hindi na natin control sa church yan, especially in our homes. Makita natin yung talagang the background, no, how we mold our children will be the reflection on how we train them at home. So when they go out, gaya po ni na Daniel, you could see exactly their faithfulness. Talagang nakita natin yung standard of their morality na hindi sila pwedeng ma-persuade o ma-tempt na isang bagay na alam nilang hindi naman nila kinakain. So, sa bahay, hindi nila na practice na sa na kung saan makikita ng mga kabataan that these young people are really with good moral values. And not only the moral, but the principle alone that they have learned talaga sa kanilang mga tahanan. And we could know exactly that they learn the scroll day and night. But they pray all the time when during the sunrise and the sunset, they gather together to pray. Talaga it's about worship eh. But it's not because when they were in one place, nung dinala sila sa Babylon, they didn't do what the Babylonians do. Talagang they stood for the right. So makita pa natin na kung saan ang mga kabataang ito ay talagang they are different. Di ba? Makita natin yung talagang yung kanilang noble, yung pagiging isang matapat, isang model at may prinsipyong kalalakihan at kababaihan. Hindi natin lang silang babaeng na mention doon, di ba? Just the four of them. And then kasi naman ang mga kinuha talaga yung mga kalalakihan. Na talagang mga young men with ano talaga, yung talagang pipiliin sila, yung merong model characters with stature, physical talaga na maayos din naman. But how could they stand? First, talagang sabi nga ni Daniel, no, he told to himself in his heart, he would not defile his body with this food because he knew the body is a temple of the Lord. So tagang punong-puno sila ng pangangaral at punong-puno sila sa pangunawa tungkol sa nakasulat. Sa kasulatan, ganun din ang paalala ng kanyang mga magulang. So for me, sister, I don't know about you, but then for me kasi it is important how the parents mold our young people. We just cannot blame young people, but then it should always go back to our parents. Kaya pag may nagkakasala yung mga bata, especially sa mga lower years, they have to talk to their parents, di ba? The principal would call their guardians to talk to their parents if there should be intervention, what happened at home. Di ba? Just like yung story ko lang na isang share sa amin ng elder dun sa Central Church, may isang lalaki na elementary, yung isa, na-late sila pareho, isa mayaman, isa mahirap. Pero yung isang mayaman, sabi nung teacher nila, magwalis kayo dyan. So silang dalawa binigyan ng walis tingting. So nung nagwawalis yung dalawang tom, yung mayaman, ang bilis magwalis. Ito naman medyo mahirap, ang bagal. So habang nagwawalis yung may kaya, so he could finish a lot, and then itong yung mahirap naman, ang bagal. So dahil sa bagal niya, nagalit yung mabilis. Sabi niya, bakit ang bagal mo? Ganyan. So after nun, sinuntok niya yung mabagal. So after he fought with the mabagal, yung mas slow magwalis, lumaban din naman to with scratches talaga. So the principal called the attention of the parents. So yung mabagal ng mother, mabagal din ang attitude na parang, oh, what happened po ba? Yung mahinahon siya. Tapos umating yung parent na hulaan ko, Filipino yun, isa Korean. Yes. Ang bilis magwalis nung isa. Tapos sabi ng mother, where is that boy who scratched my son? I would want it. So sabi ng principal, Mom, we couldn't show you the boy. Kasi baka yung attitude niya, sila tumahimik. So it means the reflection of the boy, yung mayamang kabataang, malit na batang ito, ay nananakit siya agad, very yung hot temper siya because of the mother. Ganun din pala yung attitude. Yes. So
Our parents actually, of course, we teach them kasi hindi naman nila nalalaman ang mga tama at mali nung walang nagtuturo sa kanila. So that's why Daniel and his friends really had this commitment to be a noble. Diba? Talagang they were peculiar. They stood for the right. And then in the sense of their health, diba, nung kanila pating kalagayan na kahit mamatay sila, talagang they were not waver in their faith. And they stood for what is right. Ang tanong lang kasi, sir, may mga kabataan pa kaya ngayon, no? What do you think, may mga kabataan pa kaya na kaya mag-stand for the right, na hindi gumagamit ng cellphone sa church, na hindi naglalaro at nanonood ng TikTok or ng any ads during Friday night? Meron pa kayong mga kabataan na during nag-worship tayo sa mga tahanan, they also sit with their parents and also worship pag midweek and, Vesper? Sa tingin mo, meron pa kayang mga noble young people nowadays in our time? Yan. So, thank you, Sister Sha. Of course, naniniwala ako na meron. Siguro may mga time na natitempt sila, pero dahil nga may mga magulang na lagi nagre-remind sa kanila, maganda rin example na sinabi mo, yung pagka yung mga kabataan, bakit nagpi-play pa sa church? Kasi nga po ganito yan eh. Naging habit na kasi na for 24/7 gamit ang cellphone. Bigla nagbago, Sister Sha. Ay, Sabado pa lang ngayon. Kaso parang kailangan kong i-upgrade yung aking town hall or kailangan kong manalo sa ganito, kailangan kong buksan, baka na-attack na yung aking kaharian, something like. So, dahil sa nangyaring lives, walang preparation, Friday pa lang, hindi sila na-prepare ng mind setting. Paano? Ang mga magulang nasa labas pa rin, Sister Sha, nagtatrabaho. So, wala tayong proper mind setting at pagkausap sa ating mga kabataan. Ako, si Alexis, sabi ko sila anak ha, ang sunset ngayon ay ganito, 6:23, alam na natin, dapat nagpe-prepare na tayo para sa darating na Sabat. Hindi dapat natin bina-violate ang isang araw na pagsamba sa ating Panginoon. At the same time, yung mga kabataan na talagang hayok na hayok sa paglalaro sa church, it means ganun din yan sa bahay. So nakakalungkot siguro maaari niya mga magulang, kausapin natin ang mahinahon ng ating mga anak na kapag Sabat, ilaan natin na 24 hours, ilaan naman natin sa kasi di ba nga yung kanta, we have 6 days to work and play and the 7th is for Jesus. Isang araw lang yung hinihingi. Nasa sa iyo na nga yung 6 days tapos nanakawin pa natin. Tandaan natin mga kabataan, ito po isang uri po ng kasalanan. Ang pagnanakaw po ng araw ng Sabat para sa Panginoon. Akala nyo, wala naman nakatingin, Sister Sha, Alam nyo po ba, mas maliwanag ang CCTV po sa langit. Wala po kayo maitatago. Later on, magtataka kayo, Ba't kaya si kapatid na ganito, hindi naligtas? And then, punta natin dun sa book of, remembrance. Again, tapos nakita natin, ay, kaya pala hindi siya naligtas, Sister Sha. Doon pala sa sulok ng church, panay pala ang kanyang, Valorant, panay ang ganito. Yung pala wala nakita kasi may nakatakip sa kanya, natutulog din. So, alam niyo po ba na in the end, kaya meron tayong 1,000 years pwede natin ma-discover bakit kaya si ganito nangaral naman, ang galing na speaker, ba't kaya hindi siya naligtas? O kaya naman, bakit ito kaaway ko nandito? Sister siya, bakit kaya ito nandito? May mga ganyan, bakit siya naligtas? Kasi po, hindi natin alam ang personal relationship ng bawat isa. Kaya po kayo mga kabataan, wala po kayong maitatago. Sabi nga yung kanta, walang lihim na hindi mabubunyag. Ayan, ako naniniwala. Kaya mag-ingat kayo. Kasi po ngayon ay digital na ang lahat. And even, even in our AI, even in our phone, we just cannot hide anything right now. Yes. I mean, I don't know exactly how they do this one, but then you can exactly know that the devil is really ready to devour all of us who are not really ready, when it comes to the faith. Lalo na yung siguro sa mga, kaya sila Daniel, we can say exactly that they put their full trust in God. Kasi they knew exactly that there was no safe place. And they were not safe in that kingdom. Diba? Sila ay mga strangers in that land. However, they trusted God fully. And they never, they were not afraid nor scared, whatever may happen to them. So makita rin natin talaga totoo sa panahon ngayon, I don't know with Kuya Joshua, but then the AI, the artificial intelligence knows everything. Parang recorder, parang na silang nating the greatest recorder of all times. Na kung saan whatever we do, whatever we see, whatever we click, they know it. And they would give us more. And that's so dangerous kasi you're trying to hide something, but then however, you can't.
Diba? So salaro pa kaya sa Panginoon. When Jesus, even the angels, because the angels are with us, the angels write everything na ginagawa natin, either small, to the smallest, to the greatest of our sins. Sabi nga, you can run, but you cannot hide. You can't hide from the Lord. That's why, ang tanong sa atin, how can we? Diba? Sabi mo nga, there might be still some kabataan or the young people who are still really faithful and noble to the Lord, which meron naman pa rin talaga, no? Siguro yung mga nasa bundok na lang. Siguro yung mga nasa secret places. Siguro yung mga hindi pa na-pollute yung kanilang mga minds when it comes to social media, when it comes to this and when it comes to that. Meron pa rin talaga, and these young people ay talagang punong-puno ng pagpapaalala ng kanilang mamagulang day and night. Diba sabi nga, the parents must remind their children day and night about the precept of the words of the Lord, so they will hide this in their hearts and keep them forever habang sila ay nabubuhay. Okay, so thank you Sister Cha. So ito naman ay isang challenge sa mga kabataan, kasi tanungan ni Sister Cha, may mga kabataan pa bang ganon? Actually, ang sagot dyan, kapag ang ating kabataan na hindi ang hirap magtagalog, not prayerful, so they normally fail. Kaya po sa mga kabataan at mga magulang, dapat maging prayerful tayo. Alam naman natin si Daniel ay naging power, parang prayer is power. Ang ating Panginoong Jesus, ganun din. Siya ay nagumpay doon sa Kalbaryo at siya ay walang puspos sa panalangin, kasi alam niya po na siya ay mahina dahil nasa katawang tao po siya, at kailangan niya ng lakas na ibibigay po ng ating Panginoon dong Diyos Ama. Kaya ganun din po tayo, kung ang Panginoon nga, Sister Cha, humingi ng kalakasan sa panalangin araw at gabi. Paano pa tayo na tayo ay contaminated na ng mga iba't ibang uri ng bagay dito sa sanlibutan, lalo nga po yung ating age ngayon, Sister Cha. Napakahirap talagang managumpay ngayon gawa ng social media. The temptation. Easy to, yes, alam na kasi, kaya sabi Sister Cha, wala talaga po mahahide, kasi nga po, try nyo pong mag-karaoke, mag-video gamit ang YouTube ngayong linggo. Next week, pag nag-karaoke kayo, magugulat kayo, lahat ng kinanta nyo last week, ay nako, bibigyan na kayo ng playlist ng YouTube. Yes, it says the YouTube prepared the playlist for you, and those songs talaga that you have used and sang that time, they were all there. Sabi ko nakaraan, but everything is in here. Why? Parang hindi na ako nagpo-playlist. Alam niya ang gusto mo. Oh, so therefore na parang ayoko na rin, kasi parang I felt that I was also like really watched and being, talaga recorded na yung mga ginagawa ko. So parang even the way I like chat, or I also send messages, even yung mga natatap mo lang in a bit, ang bilis talaga. So parang I don't like it also na parang, therefore po mga kapatid, so don't be also offended. Sometimes you send me messages and I don't really respond right away, kasi parang I don't see it's really useful unless it's really quite emergency. Parang it adds also stress. Parang I always browse. I feel so tired as well na parang even browsing, like the small clip. They're so smart, kasi before they would just give us like the YouTube, and that would last for 10 minutes, 15 minutes, but now only second, and you'll be entertained for just few seconds, but the few seconds would also dumadami, and then it could be like 30 minutes, an hour na pala yung kababrowse mo ng seconds lang. Diba? So nowadays, yung sa temperance nga, yung abstinence, sabi mo nga earlier, it was not easy. How to abstain in phone. Kaya sabi ng iba, magda-diet ako, kaya naman mag-ano ka ng, o kaya mag-skip ako ng meals, magpa-fasting ako. Ang fasting nila, hindi nalang pagkain, kaya Joshua, they fast using the social media. Na they will say, I will fast not using my phone. Sabi, because is it a proper fasting pa rin? Does it go with, because it's about abstinence. So, but then, it's about the young people na nakaawa po ang ating youth, ng ating mga kabataan, if they would not stand for the right, and if there is no principle with them, because they will just be the same as the others. Di po ba yung mga nakikinig po sa atin, for those who are watching us, for our listeners, you can also say something in our comments, if you want to share your thoughts as well, so we can also read it here. Okay, so thank you Sister Cha. Punta na po tayo sa number 3. Ano daw po yung mga insignia ng nobility? So marami po tayong list dito. So babanggit po ko na ilan. So sabi daw po dito, paano natin makikilala?
Okay? Na ano ba yung mga signs or mga characteristics na meron talaga tayong nobility bilang kabataan or bilang mga adult na rin. Okay? Sabi daw po dito ay tayo ay may erect form. Pag sinabing erect, firm tayo. Manindigan. Hindi yung pasway-sway para bang sabi nga ni Sister siya, nakatoppings lang naman yung yung pork. Hindi naman yan nilutong magkasama. Kaya tanggalin mo na lang sis kasi wala kang makakain. Lahat ng handa rito ay puro pork or something like that. So tayo ba ay tatayo ng sa ating standard o may sway tayo kasi magmumukha tayong kawawa? Minsan, yun ang nagiging dilema ng ating mga kabataan. At the same time, tayo matatanda. Yung parang we don't feel belong kasi nga napag-iwanan tayo parang, ay, kakainin ko, salad lang. Lahat ng iba kumakain ng ganito. Pero alam niyo po ba, kapag once na kayo nanindigan, tayo po ay gagabayan ng Holy Spirit. Okay? Pero kapag tayo ay nakitaan ni Satanas, ayan, tumikim, nakapatong, lagi lang ko nang ipapapatong, then matutukso na po kayo. Tapos matikman nyo, parang masarap-sarap pa. And then later, kakain na din po kayo. Huwag nyo pong bigyan ng chance ang kaaway, nakakitaan kayo ng pwede kayong matukso. Kaya nga sabi, di ba, ng Bible, ang kaaway ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila 24/7. Kayo pa kuya-kuya-kuy lang. Walang worship, walang prayer, walang personal dedication and time para sa Panginoon. So, paano tayo lalakas at magtatagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa atin? Isa pa rin po yung the firm elastic step. Dapat po pala, kapag tayo ay naging firm sa ating paglakad, tuloy-tuloy, hindi yung kapag di ba, Sister Shano, yung story nga ng ni Lot, di ba, alam naman natin yan, di ba, sabi nga, yung kayamanan, minsan mapapalingon ka, parang, sayang yung napundar ko 100 Hot Wheels, mga ganyan, Tapos may parang palasyo. Nung nanood ako ng isang documentary, alam niyo po ba, mga kababayan, mga kabataan, ang pinakamahal po na bakasyonan sa buong mundo ay matatagpuan po sa Pilipinas. Yes, at yan po ay matatagpuan sa Palawan. I couldn't imagine for one night, Sister Sha, 3 million to 5 million isang gabi lang at di ka dun makakapunta pag wala kang chopper. Grabe, di ba? And they were transported also with what we call satellite. Talagang it was like highly restricted area. So the whole place, it was monitored with NBI, with the, the police in the abroad. Talagang sobrang po yung safety and security nila. And no one could knew exactly yung time ng mga dumarating at yung arrival talaga dun sa area na yun. Imagine mo, Sister, lahat yun, merong may mga, yung satellite nila at meron silang mga, parang, yung, when it comes pa sa dagat, malayo pa lang alam nila kung may mga parating and they would really give sign warning. Imagine, sabi ko, nasa Pilipinas pala to, it was hidden. Hindi man na tayo makapunta kasi wala tayong chopper. Diba? So imagine mo, they could just send money for that na wala lang. Diba? Pero nga sabi mo nga, it's about when it comes to making steps, we have to make steps really well. Na pag go forward to the Lord, you choose the Lord kasi walang middle part, walang middle ground din. Okay, so thank you. And then meron pa po ditong the fair countenance and then the undimmed senses. Ayan, pag sinabi kasing undimmed, dapat tayo laging dilat sa katotohanan. Hindi pwedeng paapda-apda, parang hindi ko kasi nakita, nakatulog ako O kaya, ay hindi ko naman natikman, pork pala yun, hindi ko nalasahan. Ay, naku, nakain ko na, something like that. Pero alam niyo po, ang Panginoon, lagi po yan nagbibigay ng warning. Kasi minsan, nag-excuse lang tayo. Baka naman talaga gusto natin kumain, Sister Sha, So, pagka ganyan po mga tukso sa ating mga kabataan, tayo po'y manalangin. And then, bibigyan po kayo ng wisdom ng ating Panginoon para naman po yung mga senses natin ay buhay na buhay. Kaya nga po nung nakaraan, na-discuss natin na ating kalusugan ay mahalaga. Kung tayo may proper na sleep, may proper diet, at the same time may proper connection sa Panginoon at may exercise, I don't think na we cannot decide properly in accordance to our God's standards. Kasi po, tayo naman po ay nagpapasakop sa Kanya. Kaya tayo ay gagabayan. Pero kung tayo mismo nagre-reject, kasi nga, meron tayong mga parang yung tawag dito, yung gina-justify natin yung ginagawa, hindi, konti lang naman bakit mamamatay ba ako or hindi ba ako maliligtas? Mga tanong na ganyan, Sister Sha. We will be forgiven naman. Ito, i-share ko lang din, doon po kasi sa pinuntahan namin sa QC, may mga kabataang nagtanong. Kasi po, ako napahanga lang din po ako doon sa QC kasi ang district pastor doon, Sister Sha, ay kasama natin sa CMT training. Yung may anak na babae na 2 ate siya. Really? Yes. So, this
district pastor po doon si pastor, and then nakita ko po na ang kabataan po nung pag-AY ay nakikinig po sa question and answer. So may kabataan na nagtanong, kasi kasama naman po sa topic natin na maging firm, may kabataang nagtanong na, paano po kaya yung mga nagtatrabaho po ng Sabado? Halimbawa po sa construction. So normally daw po ang trabaho pala sa construction ay Mondays to Saturdays. Wala naman daw silang ibang source of income at walang mapaghahanap buhay. So sila po ba ay nagkakasala daw sa paglabag ng araw ng Sabat? Yun ay tinanong kay Brother Fernando. Ang sagot ni Brother Fernando, ang nararamdaman ninyo na konsensya, yan ay tawag ng Holy Spirit at dapat pinakikinggan. So sa madaling salita, kayo ay nagkakasala. So, anong gagawin natin? Tayo ay manindigan. So, may mga experiences siya na sinabi na ang Panginoon naman lilingapin ng kanyang mga anak, Sister siya. May nakita ka na ba na Adventist na nanlilimos siya? Wala. Basta't maging manindigan lang tayo. Tapos may nagtanong na ulit, ang isa ring kabataan. Halimbawa daw, sa ikapu naman, ang tanong, wala na talagang pera. Emergency. So, pwede ba daw na hiramin, Sister siya? Kasi nga, dapat maging noble tayo with moral standard. Yun ang tanong na kasi emergency naman, babayaran din naman. So, isa pa rin yun na tanong. And then, ang sagot na naman, syempre, yun po ay kasalanan. Kung ano yung para sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. And then, siya na po yung gagawa doon sa mga natitira pa nating problema, Sister siya. It's just also one of the hardest kasi, especially in our time, like example, when they finish their studies and they want to have job, and exactly in our country, it's not really easy to find job, no? And we could say na it's a struggle of our young people. Talaga, no, it's not easy to judge them as well. We just cannot say na, we know exactly the truth. We know exactly na, syempre, magkakasala ka talaga. But then, I guess, should be redemptive also nowadays, no, na mga kabataan natin, na we have to be wise when it comes to choosing our jobs. Kaya nga po nung nakaraan, yung aming topic when it comes to choosing our jobs, yung future natin, God has given us, even Ellen G. White has told us, ano ba yung mga dapat na mga jobs na we could choose, ano, na hindi tayo magkakasala, na hindi, that we can compromise. The word, kasi it's the word compromising. Even Daniel and his friends never compromised. Diba? To the extent na kahit yung buhay nila, tayo pagkain lang sometimes. We may say na wala lang tayong pera, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gawin yung fight. Pero exactly what it's called about, ano, walang temperance. Wala na rin tayong patient. But then, these young people, they were not afraid. Kung sila nga hindi natakot, no, and they had proven how merciful and how God helped them in the times of need. Sabi nga, hindi sila pinabayaan, no. Once we are faithful, kasi the trials, sabi ko nga, no, it's like AI is. The devil knows our weaknesses. The devil also knows what do we want. Because we always say that, naku, wala akong trabaho, and yun lang nakalungkot lang, there will be jobs coming to you, pero ang mga offer nito ay may sabat. Yes. So it's likely with Kuya Jasper, no, si Brother Jasper, and he has a new job now. So na-hire siya sa job. At yung job niya ngayon is about talagang sa nurse na rin. So he was put into safety. Ang maganda na kay Brother Jasper, ang daming offer din sa kanya. However, pag tinatanong niya how many days pa ang work, may Saturday. Laging may Saturday. So minsan, he would end up getting a job which is low salary. However, there is no Sabbath. Kasi kay Jasper, sabi niya, I would never compromise my Sabbath. If I could talk to the manager, if I could talk to my supervisor to give me a chance to attend on Sabbath day, it's much better. So sabi niya, it is so hard to work on Sabbath. Sobra naman. Pero kasi meron tayong, may mga katanungan din kasi, no, na parang paano yung mga nasa medical field. Like doctors, they should be there on Sabbath day. Iba kasi it's about life-saving eh. It's about saving life and care because Jesus Christ would also care for these people. Sabi nga, ano, kung may isang tupa na nalaglag dun sa isang balon during Sabbath day, what would you do? Would you let that, yung ship na malunod, mamatay? Pero sabi, hindi. It's life eh. We have to save it. So tayo ganun din. So, yung mga jobs, the line of works pala yung topic natin, it was really beautiful kasi it could guide us exactly. Kaya sa ating mga Adventists, may mga courses na hindi dapat natin i-take. Kasi hindi tayo pwede maging police. Usually, kasi nga ang hirap mag-compromise. No, gustong-gusto kaya na maging police ni bro. Sabi niya dati, pag naging police ako, puno ng appliances ang bahay ko. Ba't ano magagawin? Bribery ba ito? Hindi ka pwede maging, basta lang mag-tourism. Kasi may Saturday din yan. Ang hirap. Tapos sa HRM naman, magluluto ka with baboy. Hindi pwedeng walang pork and shrimp yan. Magagawa ka ng wine. Ng mga alak. So, there are really kids. So, Ellen G. White has told us the preparation
for our noble works as well. Kasi we have about nobility, we have also the noble work that we have to follow. Na kung saan it would never compromise our faith. Now, if you think naman that your faith is being compromised, then it's better to stay for the truth. Yes. Kaya sa atin, a simple na pagsunod sa tamang kautusan, it will be also a practice na magagawa natin mag-stand. Diba? So, nakakatuwa, mga kabataan, it is not about one big problem that would come our way. It is much greater pa nga ang harapin natin when it comes to testing our faith para makita talaga na how faithful we are or matayo ba talaga tayo, na hindi tayo mape-persuade sa iba't ibang aral. Isa rin to siguro, Sister Yan, maraming mga aral na dumarating sa atin, sa ating kapanahunan. There are some, lectures or topics na pakinggan mong tama. However, you cannot say tama because may delusion, may diluted pa rin. So, may kita rin natin pag may halo na siya na hindi tama, mali na rin ang mukhang tama. So, our young people, we should be very careful. Yun, pa-share ko na rin po yung sa Siomai King. Hindi pala Siomai King ba yung... There is like kainan po na may mga siomai din siya. Pauchin. Okay. Tapos ito, kasi parang, di ba, we usually, I don't know if you also try to buy there, but then I had tried. Tapos tinanong ko, ano po ba yan? Tapos sabi niya, lahat pala yon ay may meat ng pork. All the Pauchin flavors. Sabi niya, ma'am, lahat po ito may pork. Ganun. So hindi na bumili. So nagtanong kasi ako, ano po ba talagang content or ingredients ng siomai na ginagamit? Nasa lagay may shark fin, we don't eat that. May tuna din na. Ba't nakatatam? Sabi, hindi po pala, lahat po pala ito, ma'am, may halo ng extender. So when they say extender, that's pork meat talaga. So, okay. So, since then talaga, parang, kahit nga po siomai, I don't want to eat na. Kasi talagang natatak sa isip ko na meron siyang pork para kahit ano pang siomai yan siguro, So, malibang kayong gumagawa talaga o mag-vegetable siomai tayo, pwede po yun. So, we have to stand. And then, sabi nga pagiging hiwalang alam, it's not an excuse. Yes. Diba? It's not an excuse kasi we can ask. Sa mga kabataan, we can ask talaga. Okay, so thank you, So magdadagdag din po ako, Sister Sha. So tama yung sinabi natin, na may mga lines of work na kailangan piliin natin. Pero kung sakali, dahil matigas ang ulo ng mga kabataan, pinili nyo na yan. Tapos nagkakaroon kayo ng problema, ang hirap naman makahanap ng walang Sabado. Kasi nga, hindi kayo nakikinig sa ating segment. Kung nakikinig kayo, hindi na kayo nagkakaroon ng problema ngayon. Parang, dapat pala nakinig ako. So ngayon, wala akong mahanap na work na walang Sabado, na hindi ako hahawak ng alak, or hindi ako hahawak ng mga karumalduman. Kaya nga po, binibigyan kayo ng gabay ni Ellen White. Kaya magbasa kayo ng messages to young people. Magbigay po ako ng konting example. Nung medyo younger pa si Alex, nasa SM kami, may lumapit sa aking lalaki. Sabi niya, ma'am, baka pwede pong mag-model yung anak ninyo. Pero alam niyo pong unang pumasok sa isip ko, parang naisip nga ni Alex ngayon, dapat pumayag ka. Sana unlimited yung mga damit ko. Pero alam niyo po, naisip ko, pag nag-model ito, minsan pinasusuot ng accessory. Di ba? Minsan, ang mga damit ay hindi naman kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi ko, ay hindi po, kasi po kami po ay mga Adventist. Sabi, ay sayang naman po, ma'am. Sabi ng isang lalaki. And then later on, nung nag-aaral na po yung anak ko doon sa school na pinagtuturuan ko, ay nakita nila na ang galing ng anak ko sumayaw ng folk dance, Sister Sha. Ayan ang folk dance sa hindi modern dance. Kaso ang problema, then nakakitaan siya ng skill sa pagsasayaw, isinasama siya sa dance group ng school. Ang problema, tinanong ko yung head, ano bang sasayawin nila? Okay lang kung tinikling, karinyosa, yan, mga national dance or folk dance. Sabi niya, naku ma'am, baka po sumayaw din sila ng modern. So sabi ko, ay hindi ko na lang po isasama yung anak ko. So sabi nila, sayang naman ma'am, kasi po nilalaan po natin yung mga anak po natin, mga talento nila sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Once na involved na dyan, minsan hindi na po natin napipigilan yung ating mga sarili kasi maganda tingnan yung anak mo, magaling magsayaw, ang ganda ng anak ko. Tapos mga papuri ng ibang tao, di ba? Minsan, nakakaano rin ng confidence ng mga magulang, di ba? Uy sis, ang anak mo pala ang pinakamagaling sumayaw sa tinikling. Parang nakaka-boost ng confidence ng magulang na hindi ko alam, magaling pala sa folk dance yung anak ko. Nagmana ata Sister siya kay Kyle, magaling si Kyle sumayaw. Pero anyway, si Alex nagsasayaw for exercise sa bahay at ayoko siyang gamitin yung kanyang skill para sa sanlibutan. Kaya ngayon mga magulang, maging watchful kayo. Kaya nahihirapan yung anak ninyo kasi pinapayagan nyo rin
rin eh. Minsan, di ba sabi, kasi kailangan ng ganito, o sige anak, ngayon lang naman. Ngayon, gaano kadalas ang minsan. At si Satanas ay very watchful din. Kung ano yung mga kahinaan ninyo, syempre, doon kayo aatakihin. Hindi naman kayo aatakihin kung saan kayo malakas. Ganyan ang kaaway. Kaya maging maingat po kayo mga kabataan. Tsaka kasi ang kabataan, they are very susceptible to feelings and emotions talaga. And it's easy for them to be persuaded. Kaya ang mga kabataan natin, we have to be careful. Kahit yung mga adults, no, it's also our task, our responsibility to take care of them, especially their mental health, their physical, and their emotional aspect. Ayan, sabi po ni Sir Weng, masarap naman tagang beef siomai. Halat pag may chili. Ate Weng, alam mo na, extender gawa na lang tayo pag may time para share lang din natin dito sa church. And however, ayan, sabi nga kanina sa topic natin about cancer, hindi natin nagpapadami ng cancer cells sa ating mga katawan, no? So, we have to be careful them. So, it's about like we called, when it comes to choosing what is right talaga, pagiging stand natin, it is the whole aspect talaga ng ating pagkatao. Hindi lamang siya spiritual, hindi lamang siya emotional, social, talagang even physical, even health, di ba? So, may kita po talaga natin that they are the factors that make us choose the best talaga when we trust fully to the Lord. Kaya napakahalaga ng pagsunod talaga sa ating Panginoon, lalo sa kanyang mga salita. Although it's not that easy. There is no easy road in, following Christ. But then, if you're following Christ, these things also they are not hard naman to carry. Hindi siya ganun kahirap batahin or mahirap naman talaga sa tingin natin. But then, God always has ways for us. Siguro nga teacher yan, no? Kami parang teacher kami ni Sister Ye. Parang 3 kami naging teachers na kulang na nga lang, pati si Kerinan that time, magtuturo na lang kung hindi pa na-hire yan sa MAMC. Kasi nga, psych naman siya. Pero makita po natin, why? Kasi siguro, sabi ko nga, the price of being a teacher, you can choose also ng Saturday ay off mo. At you can say exact na hindi po ako mapapasok na araw ng Saturday. Sa public school kasi medyo mahirap din kasi nako-compromise din talaga yung Sabat kasi yung mandatory minsan ng DepEd. Pero may batas tayo na hindi tayo pwedeng pwersay na araw na sa. I don't know, but if I were maybe working in a government, I would say no kasi nag-work din po ako sa private malaki school. Malaki daw kasi yung pera lang niya kikitain. Ang ating pong kaligtasan ay hindi nababayaran po ng salapi. Ako naniniwala ako na talaga ako po ay nabubuli rin doon sa aking company kasi nga po nung mga nakaraan, alam niyo po doon sa aming school ako lang po ang nag-iisang Adventist. So kailangan ko talagang manindigan at ipakita na totoo talaga ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya minsan yung aking owner talagang sinasabi na, Teacher Ye, ina-announce pa po sa mic. We have a lot of pork. You can enjoy. You eat. Tapos nakangiti siya. Tapos pag nakapila na ako, hindi na lang ako umiimik. Tapos sabihin sa akin ng asawa ng boss ko, yung boss ko mismo, don't worry, I prepared chicken for you. O diba? Sila na talaga nag-adjust sa akin kasi nakikita ng boss ko na minsan kinakain ko lang po kimchi o kaya talaga salad lang. Kaya yung boss ko, medyo siguro naawa sa akin na yun lang kinakain ko. So nagpe-prepare na po siya ng chicken para sa akin, nakabuko na. Only for Teacher Ye, ganyan sa don't get, only for Teacher Ye. Kaya nung nakarang birthday ko, talaga naman, lahat ng prepare, yung mga kinakain ko, dapat po nagiging ilaw tayo ng sanlibutan. Huwag natin hayaan ay yung isang maliit na pagkakamali ay makakitaan tayo ng butas. That's true. Halimbawa, magpapa-exam ng Sabado, sister siya, kinakausap ako ng principal. Naku, kailangan mo talagang magpa-take ng Sabado kasi ko, okay lang ma'am, kahit mawalan ako ng work, kung kaya nyo namang maatim, nawalan ako ng trabaho, okay lang po, pero I will not go to school. Sabi niya, sige ma'am, ako na lang po magpapa-exam. Sabi ng principal namin. Ngayon sa amin. So, makita po natin the practice. So, I'm sure, Sister Ye, you did not make your decision kung kailan matanda ka na. So, it is also what we call the established character talaga, the habits that we have practiced. Kaya po mga magulang yung mananonood ngayon. So, you can also share how do you train your children? Ano pa mas pinakamabuti kaya para magigkaroon sila ng principles and they could stand for the right? Ano yung maginagawa natin para matulungan din sila. Of course, we pray for them. Kasi it's not only about prayer, hindi lang siya matatapos sa panalangin You should also really teach them and guide them. And then they can say exactly through us, baka naman turo tayo ng turo, and then our attitudes are the same as well. Tayo nga mismo nanonood ng Sabat, nanonood ng mga palabas, naka-Facebook pa, may kachat pa tayo ng Saturday. And at the same time, they could see that to us. Wala rin, hindi talaga natin makikitaan na magandang modelo ang ating mga kabataan because of our
attitudes na rin. So, nagdag ko na rin na kung saan sa mga schools natin, pag teacher ka, marami rin na naman temptation, no? Sa mga kabataan about like passing their projects on Saturday. Kahit nga online nagkakasala tayo sa online tayo, nagpapas ng parang sala, ito ko may papasok pala ako, may requirements pala ako kay teacher ngayon kasi, tapos they would also send that on the Saturday na makita nila na may sabat ka ngayon, bakit ka nag-send? Diba? So, may mga bagay when it comes not only to food, yung temptation kasi ay talagang nasa atin. So, how can we learn how to stand for the right? Na hindi lamang siya temporal things, diba? But then we prepare our young people for heavenly, heavenly things na lahat talaga will be for heaven, na hindi dapat siya nagmamata, hindi tayo nag-compromise ng ating faith sa ating mga kabataan. And then if we do naman, God is merciful and patient to change us talaga, to commit, kasi alam ko, it is about commitment. When we believe in Christ and we want to follow Him, it is our commitment and God will see our obedience. Ang problema lang talaga, matigas ng ulo natin at ating mga kabataan natin. If there is no obedience in the law of the Lord, we cannot stand. Kung hindi natin alam ang Ten Commandments, I'm sure po marami pang kabataan ngayon, hindi pa rin memorize ang Ten Commandments, Sister Ye. Even the fundamental beliefs. Kaya po ang pagiging isang Kristiyanong Sabadista, hindi lang po siya nagtatapos sa sumasamba ka na ng Sabat. But we have to know the fundamental beliefs. We have to learn them by our hearts. We have to understand the Ten Commandments, the word of the Lord. They will be our shield kasi. They will be our also foundation and guide when we choose our daily choices between right and wrong. Okay, so thank you. So, isa na lang po, magkakaroon po tayo ng part 2 kasi medyo mahaba po tong topic na ito, no? Magbibigay lang po ako ng experience katulad po ng paano po yung mga nagpapasubmit na araw ng Sabat. So, naging problema yan ng anak ko. Sabi ko, anak, wag mo isubmit kasi Sabado. Antayin mo maglinggo. And I don't think na hindi naman nakikita ng Panginoon yan. Paniyak ako, i-extend niya ng teacher mo. And then yun nga, sabi ko, anak, huwag natin i-compromise yung ating paniniwala or kasi kahit paano man ang mga teacher kasi, nagbigay ng Friday ng gabi, sunset. Ang deadline, sunset din ulit. So, paano ka magpapasa, di ba? Pero sabi ko, hindi yan ang asukatan ng pagiging smart mo dito sa sanlibutan. Ito ay temporary things. Dapat, ang pinapahalagahan at binibigyan ng unang importansya ng mga kabataan ay ang mga makalangit na bagay. Okay? So, Sister Sha, since we don't have enough time, wag po kayong alis kasi susunod po ang ating susunod na programa. So, magkakaroon po sila ng 1.5 hours. Okay? So, Sister Sha, paano nga ba magkakaroon ang ating mga kabataan ng insignia of nobility? Ayan, so of course, we need total surrender to the Lord. Bilang kabataan, meron naman tayong decision making, nakagawa natin ng mga bagay on our own. We ask for the Lord so that we can stand for the truth. We ask His guidance, His wisdom, His knowledge as well. We have to read the Bible and live with it. Talagang kailangan alam natin. Let us have memorization na rin ng memory verse in your hearts and in your mind. Kasi ang mga kabataan po ngayon ay nakalimutan talaga na mag-memorize ng mga memory verse. Paano nga mag-memorize sa'yo? Wala nga pagbabasa ng Bible, no? Because this will be our guide. And you can only know what is right and wrong if you know what is the truth. And then the truth will always guide us for and protect us from any temptation na meron sa libutan ito. It may not be easy, but then by God's grace, with the help of your parents and with your desire to live faithfully to the Lord, ay talaga namang tayo po'y magkakaroon ng insignia na magagamit natin at makita ng lahat ng tao na ating mga kaibigan that we are different, that we are peculiar, not because we are strange, but because we are, sabi mo na mayroong continence, nagkumikinang ang inyong mga mukha dahil sa inyong kabutihan sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay, so thank you. Before po tayo mag-closing prayer, babati po tayo sa ating mga live viewers. So, meron tayong bisita, si Alin at si Miss Ganda. Hindi ko makalimutan laging tawag sa kanya Miss Ganda. Ano bang name niya? Rean. Yan, tawag ka sa kanya Miss Ganda. No, mga bata ni Amber. Sabi, ay, si Miss Ganda. Si Ate Ganda yan eh. Wow, Ate Ganda, si Rean. Okay, so good afternoon po kay Brother Jess Gonzalez. Ayan, hello po. Shout out po dyan sa Langkaan Church. Okay? And Jess. then, nag-comment din po si Miss Kierma Keriaku. Sabi daw po dito, iba na talaga ang kapanahunan natin ngayon. Kung ano-ano na lang
Para ang ginagawa ng kaaway para sa ang mga anak ng Diyos ang mawala sa landas tungo sa langit. Yes, I agree. po. Kasi po tayong nasa tunay na church, kaya tayo naman po ang talaga namang sinisila ng kaaway. Isa pa po, sabi niya po, totoo po, dapat we will stand tayo sa katotohanan. Like po sa amin dito sa Cyprus, if somebody invited us in wedding or birthday at baptism, sasabihin ko sa asawa ko na, anong makakain ko doon? Salad, macaroni, at Bulgari. My husband is not an SDA, but di na siya kumakain ng mga akatarton. Wow! Okay, Very kaya good. if ando na Amen. kami, Ano po? salad lang at Bulgari. Very good. Alam niyo po, kapatid na Kirma, alam niyo po yung action na pagiging matatag na bilang isang Adventist. One of these days, ako naniniwala with your prayers na yung asawa ay makakasama Amen. ninyo. Experience ng asawa ko sa lolo niya, hinahagisan pa nga ng sabaw ng baboy yung plato ng lola niya, pero hindi siya talaga kumakain. Nagdidildil lang po siya ng asin. One day, nagpabinyag ang kanyang lolo at naging matatag na debatista at nahawa ang asawa ko. Kaya ang asawa ko ay debatista rin. Naging matatag sa pananampalataya. Huwag lang tayong susuko. And then, huwag tayong magpa-compromise. Parang, tikman ko nga rin, mukhang masarap. Huwag po, talagang tayo ay manindigan lamang. And then, kay Melly Vergara, hello ma'am siya. Ate siya, meron ka pala ditong fan. Sino ba si I Melly cannot see Vergara? kasi, sorry, I cannot see your, yung mga greetings. But then, yes, Okay. good afternoon po, Sir Melly. And then si Jerry Corpus, good afternoon. Si Ate Sally, hello, good afternoon sa'yo. And then ulit kay Brother Jess, talagang ingatan natin ang ating mga anak kasi ang target ng kaaway karami. Yes, tama po True yan po. sa panahon natin ngayon. Kasi nga nasa glass generation tayo, nasa mga gadget, kaya dapat ingatan natin ating mga kabataan. Technology, young people talaga. Sister siya, baka meron ka pang gustong batiin. And so maraming salamat po for joining us today. Binabati ko po lahat kayo na sumubaybay sa amin. Ayan. So, at ganun po sa aking estudyante, si Geraldine. Sabi niya, it's not that easy to hear you, Ma'am Sharon, speaking Tagalog. It's so weird now. It's so weird for them to listen to me. It's not that gonna be also easy to share to my students, Sister. That's why sometimes I'm hesitant because they know that I don't speak Tagalog only in the At church. least Yeah, so parang yan. So thank you for joining and watching us. At Ibang, maraming salamat sa inyo rin pakikinig. Ganun po sa lahat na kinig yung hapon ito, maraming salamat po. Next week po, may party tayo. Wow, okay. So anyway, I will add some greetings. So hello kay Sister Berna Argente, kay Sister Grace. So good afternoon po sa inyo. So ngayong hapon po, tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong mga aral na ibinigay niyo po sa amin. Hindi lang po para sa aming mga kabataan, ngunit ganoon na rin po sa aming mga magulang. Nawa, Panginoon, ang mga nakinig sa hapong ito ay pagpalain ng kanilang mga pamilya, bigyan sila ng walang sawang pagpapala, ng pag-ibig sa kanilang tahanan. Nawa, magkaroon po kami ng badges ng katwiran ninyo, Panginoon, at mag-shine kami sa sanlibutan upang sa ganon ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kaibigan, ay makasama din namin, Panginoon, sa pagsamba sa inyo at lalong-lalo na po sa pagsalubong po namin sa inyong ikalawang pagparito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungang nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis